Malalagay muli sa yellow alert ngayong araw ang power supply sa Luzon at Visayas Grid. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil yan sa pagpalya ng 18 power plant sa Luzon at 13 planta sa Visayas. Sa abiso po ng NGCP, mula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi, naka-yellow alert ang Luzon Grid. Ngayong hanggang 10:00 naman ng gabi ang Visayas Grid. Kapag naka-yellow alert po, ibig sabihin manipis ang reserba ng kuryente sa lugar. Kahapon, umabot pa sa red alert ang parehong grid dahil dyan nakaranas ng power interruption sa iba't ibang bahagi ng bansa, tulad sa ilang lugar sa Isabela, Cagayan, Bulacan, Metro Manila at Calabarzon Region. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tugunan ang sitwasyon sa kuryente sa bansa. Ayon sa DOE, minomonitor na nila ito at nakikipag-ugnayan sa NGCP at iba't ibang generation companies. Sinabihan din ng Pangulo ang mga opisina ng gobyerno na iset ang standard sa pagtitipid ng kuryente at bawasan muna ang pagkonsumo nito. Update po tayo sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Makakausap po natin sa Attorney Cynthia Alabanza ng National Grid Corporation of the Philippines. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Attorney. Good morning po, Connie and Rafi. Yes, Attorney, good morning. Bakit po kaya pumapalya pa po yung mga planta at hindi ho kinakaya yung demand ngayong tag-init? Mga luma na ho ba itong mga planta natin na ito? Yung ibang mga planta, medyo dekada na ang tanda, no? Pero I think more than anything, ina-underline nito yung kailangan natin ng panibagong supply ng kuryente. Bukod doon, talagang malaki ang kontribusyon ng temperatura at itong init na nadaranas natin ngayon. Marami siyang effect sa supply and demand balance. And on the one hand, dahil mainit, mas malaki talaga ang konsumo ng kuryente, yung mga makina na tumatakbo katulad ng aircon, mas malakas ang konsumo ng kuryente kasi mas hirap siya. On the other level rin naman, yung mga thermal plants na nakita natin apektado, maaaring yung init rin, yung ambient heat, yung init ng kapaligiran, may epekto rin sa kanilang operation. So nakikita natin na talagang siguro kailangan na natin tuunan yung karagdagang supply kasi sa panig ng NGCP, yung ating mga proyekto naman, na-energize natin within the last 12 months. 3 malalaking proyekto yan. So yung daanan ng kuryente, lahat ng available capacity, ready na ho natin i-transmit. Okay. Attorney, si Ian Cruz po ito, no? Ito pong pagkakaroon ng yellow at red alert, hindi naman po kaya ito hantong sa mas malawakang brownout at kailan po ba inaasahang tatagal yung ganitong sitwasyon natin? Taon-taon natin pinag-uusapan to, no? Kasi kung masusunod lang yung scheduled maintenance ng mga power plants, wala tayo dapat makikita kasi isa sa mga obligasyon ng NGCP ay makipagpulong sa mga power plants para siguraduhin na yung maintenance schedules natin hindi magkakasabay-sabay. Pero yung malaki talaga ang epekto sa balanse ng supply at demand ay yung mga unplanned or unscheduled maintenance shutdown. Kagaya ng nangyari kahapon sa Visayas, 12, 13 ata yung plantang nawala sa sistema ng wala sa panahon. Sa Luzon naman, I think there were 19 plants na unscheduled maintenance shutdown. Pero klaro ko lang, no, hindi naman sa isang araw 11 yung nawala. Over almost 10 months, may mga plantang nag-unscheduled maintenance at marami doon hindi kaagad nakakabalik. Sa Luzon, meron isang planta, Agosto pa 2023, nag-unplanned maintenance shutdown. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakabalik. So those are the things na kailangan natin talagang, na kailangan aralin ng mga policymakers natin. All right, maraming salamat po, NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Salamat din. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.